Ang nakaraan. Nakatingin silang lahat nang ipikit ni Loretta ang mga mata habang hawak ang isa kong kamay. Kumibot ang mga labi nito. May inuusal na orasyon. Walang nagsasalita. Tanging ang mabilis na pintig ng kanilang mga puso ang siyang naririnig. Lahat ay kinakabahan sa mangyayari. Lahat ay nag-aabang kung ano ang magaganap. Palipat-lipat ang kanilang tingin sa akin, kay Loretta. Binabantayan ang mga paa niya kung gagalaw. Lahat sila ay nananalangin sana'y magawa ni Loretta ang sinabi. At pareho kaming makabalik mula sa bangungot na nangyayari. Kilabot Channel. Kwentong Kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking 18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulam, mula sa Pulong Uwak. Sa kinaroroonan ko, napasagap ako ng hangin nang mawala ang ugong na naririnig. Nawala rin ang puwersang tila humihila sa akin. Gayunpaman ay dahan-dahan ko pa ring inalis ang mga kamay na nakatakip sa aking tenga upang makasigurong wala nang ang ingay. Napatango ako nang wala nang narinig. Ipinagpatuloy ko na ang paghakbang. Hindi dapat masayang ang pagkakataong ito. Ipinagpatuloy ko ang mabuhay na paglakad. Sumilip sa mga pinto ng silid na nadaraanan. Ngunit wala. Hindi ko sila nakita. Saan sila nagpunta? Nagitla ako nang makaaninag ng isang katawang nakahiga sa sahig. Sa palikong bahaging iyon ng pasilyo. Bagaman bahagya pa ring malabo at di ko matiyak kung sino. Nakasuot ito ng school uniform, kaya maaaring isa ito sa mga estudyante ni Mang Bunag. Kinakabahan akong naglakad palapit. Dahan-dahan. Nakikiramdam sa paligid nang di inaalis ang tingin dito. Mabigat pa ang pakiramdam ko sa sarili, kaya nangabay ako sa dingding. Nakakailang hakbang na ako nang makitang gumalaw ito. Umuusod. May humihila.
Binilisan ko ang paglalakad. Kalahati na lang ng katawan nito ang nakikita ko. Gusto ko nang mainis. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi naman kalayuan ang pasilyong pupuntahan at mabilis naman ang paglalakad ko ay hindi pa rin ako makarating doon. Hindi ako makalapit. Habol ko na ang hininga. Ngunit tila ba ang layo-layo pa rin. Naigtad ako ng 2 sapatos na lang ng bata ang natatanaw. Bilisan mo, Virginia. Kailangang abutan mo siya. Sigaw ko sa sarili. Sa wakas, narating ko ang kanto ng pasilyo. Huminto ako at nagkubli sa gawing gilid. Pinahinahon ko muna ang sarili. Humihingal kong hinimas ang dibdib at saka lumunok ng lumunok dahil nanunuyo ang lalamunan. Tinipon ko ang lakas. Pinuno ng hangin ang baga at saka nag-isip. Kailangan kong mag-ingat. Iba na ang nararamdaman ko. Habang tumatagal ako rito, pakiwari ko'y bahagi na ako ng nakaraan. Kanina, nalanghap ko rin ang amoy na nalanghap ng mga batang kasama na dapat sana ay hindi. Nakaramdam din ako ng pagkahilo at pangangapos ng hininga gaya ng mga ito. Nanlalambot ako. Nanglalabo ang paningin. Hindi na ako nakasisiguro kung hindi pa rin mararamdaman ng mga ito ang presensya ko o kung hindi pa rin ako makikita. Para akong napasuot sa isang time machine at dinala sa lugar na ito. At kung may taning ba ang oras ng pananatili ko rito, hindi ko rin magamit ang kakayanan. Mistulang bateryang hindi na gumagana at lalong hindi ko alam kung makaaalis pa. Pinalalakas ko na lang ang loob. Iniisip na marahil kapag natuklasan ko ang lihim at misteryo sa pagkamatay ng 5 bata at ng guro ng mga ito, ay saka pa lamang ako makababalik sa kasalukuyan. Kaya kailangan kong pag-isipan ang gagawin. Kailangan kong maniguro at mag-ingat mabuti. Nang matantiyang hindi na ako mapupuna ng humihila sa katawan ng bata, ay maingat at dahan-dahan na akong sumilip. Napanganga ako nang makitang wala ang bata sa pasilyo. Ganon din ang humihila rito. Maingat pa rin akong naglakad, maging sa ginagawang pagsilip sa magkatapat na silid na unang nadaanan. Imposibleng mawala ang mga ito dahil padiretso na ang pasilyong ito. Wala nang malilikuan. Hindi na kailangan ng third eye upang maisip na malamang ay pumasok ang mga ito sa isa sa mga silid na narito. Sinikap kong aninagin ang tiles na sahig upang maghanap ng palatandaan ng marka. Ngunit wala akong nakitang kahit anong bakas.
Ipinagpatuloy ko ang paglalakad palapit sa susunod na silid. Pangatlong silid sa kanan ang nagpangalog sa aking mga tuhod nang makitang may bata sa loob. Si Jake, ang batang una kong nakita sa loob ng elevator, ang may kapayatan, nakaupo, nakayukyok sa mesa, at hindi nag-iisa. Naroon na rin ang tatlo pa, si Dudes, ang kulot ang buhok, si Lester, ang chinito, at si Bogs, ang medyo malusog. Nakaupo ang mga ito sa hanay ng upuan at pawang nakasubsob sa kani-kanilang mesa. Halos pigilin ko ang paghinga upang hindi maramdaman ang mga nasa loob. Kamuntik na akong mapatalon sa gulat nang makarinig ng pintong bumukas. Agad akong napalinga sa gawing iyon ng pasilyo. May tao! Mabilis kong ipinihit ang katawan paharap sa katapat ng silid ng kinatatayuan. Halos liparin ko ang paglapit sa pinto habang nananalangin sana'y hindi nakalak. Nang pumihit ang doorknob ay abot-abot ang pasasalamat ko. Saka ko palang napansin, nangangatog ang mga kamay ko. Aaminin ko, ngayon ko lang naramdaman ang ganito. Kinakabahan ako. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng pakiramdam ang bumabalot sa akin. Umabot pa sa puntong naiihi ako sa nerbiyos. Iba ang karanasang ito. Marami na akong narating na lugar, mga kakaiba, pambihira at di ka panipaniwala. Marami na akong nakitang halos pumatid sa aking hininga at katinuan. Natakot ako, nagulat, ngunit iba ang hatid na kilabot ng kinaroroonan ko ngayon. Ang totoo'y hindi ko nga alam kung makaaalis pa ako rito, kung nawalan ba ako ng malay at kasalukuyang binabangungot, kung may kapangyarihang itim na naglalaro sa akin at ibinilanggo ako sa kahapong gusto kong alamin. Ayoko na munang mag-isip. Itutuon ko na lang ang atensyon sa nangyayari, kung saan ito makararating. Sa mga sandaling ito, hindi ko pa rin masasabi. Nang makapasok ay dahan-dahan kong inilapat ang pinto upang walang likhaing ingay. Madilim dito sa loob, kung kaya sumilip man sa salamin at abangan kung sino ang paparating, ay hindi ako mapapansin. Nakita ko ang janitress, tulak ang maliit na trolley cart na naglalaman ng mga botelya at gamit sa paglilinis. Huminto ka. Huminto ka sa tapat ng pintong yan. Utos ko gamit ang isip nang mapadaan ito sa classroom na katapat ng pinagtataguan ko. Sinubukan ko lang. Nagbaka sakaling baka magawa kong pasukin ang isip nito, gaya ng dati kong nagagawa. Naigtad ako
Nang huminto nga ang babae. Nabuhayan ako ng loob. Wala man ang kakayanan ng ikatlo kong mata, ay nakapagpapasunod naman ang aking isip. Kumpiyansa kong ipinagpatuloy ang nasimulan. Sumilip ka sa loob. Sumilip ka. Muli kong utos. Sumilip naman ito. Lalong lumakas ang loob ko. Umigting ang pagnanais, mabago ang mga naganap. Napatango ako nang maisip na marahil kaya ako napunta sa nakaraan ay upang hindi mangyari ang naganap, upang baguhin ang lahat, ang maitama ang pagkakamali ng nakaraan para sa kasulukuyan at sa hinaharap. Itinuon ko ang konsentrasyon sa janitress. Tinitigan nitong mabuti na animo lumalagos ang paningin sa utak nito. Nakikita mo ang mga bata, hindi ba? Nasa panganib ang buhay nila. Magmadali ka. Bumaba ka at tawagin ang gwardya upang mapigilan si Mang Bunag sa binabalak gawin. Sige na, dalian mo. Nanatiling nakatayo ang janitress at nakasilip sa salamin. Kaya sumagap ako ng hangin at nag-concentrate mabuti. Saka muling inulit ang mga sinabi. Napangiti ako nang gumalaw ito at pumihit. Tumingin pa sa gawing likuran at tila may sinilip. Ganon din ang pumaling muli sa harapan. Halos pumalakpak ako sa tuwa. Ganyan nga, Jean. Sige na, nasa ibaba ang gwardya. Tawagin mo na. Humingi ka ng tulong sa kanya. Umangat ang katawan ko sa kinatatayuan nang gumalaw ito. Dalian mo, Jean. Dalian mo. Nakangiti at nagagahol kong sabi. Mistulang pinanonood ang paborito kong manlalaro na may hawak ng bola at isushoot sa ring. Nakita ko nang muli itong sumilip sa loob ng silid-aralan. Ang ngiting nakaguyit sa aking mga labi ay unti-unting nabura. Napalitan ng pagtataka na nauwi sa pagkabigla. Si Jean nakangisi. Dinampot nito mula sa trolley ang isang boteng plastik na kakalahati na ang laman at isinuksok sa loob ng damit. At saka tila walang anumang ipinagpatuloy ang paglalakad. Iginagalaw pa ang ulo na waring isinasabay sa pagkanta. Doon ko na lamang mali ang lahat ng inakala na hindi ito kumikilos ayon sa aking idinidikta. Napalunok ako. Nabuo ang hinalang. Maaaring may kinalaman ito sa inakala kong tubig na umagos sa loob ng classroom, sa silid na pinasok ng 4 na bata. Sandali akong natigilan. Lalong kinabahan, ngunit lalong nakadama ng pagnanasang alamin ang katotohanan. Hinamig ko ang sarili. Naghintay ng ilan pang sandali at saka binuksan ang pinto. Wala na ang tunog ng itinutulak na trolley nang tuluyan akong lumabas. Muli akong lumapit sa kabilang silid at maingat na sumilip. Si Billy! Napangiti ako pagkakita sa batang inaalala. Nakayuko itong naglalakad papunta sa harapan. Palingon-lingon at tila may kausap.
Hindi ko naririnig, ngunit malakas ang kutob kong si Mambulag ang kausap nito dahil nababasa ko ang pagbuka ng bibig. Nang makarating sa harapan ay nag-angat ito ng mukha. Nakaramdam ako ng matinding awa nang makitang puro dugo ang mukha nito. Ganon din ang uniformeng suot. Magang-magana ang mga mata nito. Kaiiyak. Nagsasalita si Billy. Nakikipagtalo. Nangangatwiran siguro. Iyon ang naisip ko. Namumula ang mga mata nito at patuloy sa pag-iyak. Naghanap ako ng mas mainam na pwesto upang masilip ang kinakausap nito. Nanlaki ang mga mata ko sa nasisilip. Si Mambunag. Puro dugo ang balikat hanggang sa manggas ng suot na damit. Sa kanang bahagi ng ulo nito nagmumula ang dugo. Basang-basa ang buhok nito sa bahaging iyon. Walang pasubaling. Masama ang naging pagbagsak nito. Ang pagpalo ng ulo sa kanto ng mesa. Napahakbang ako paurong sa kilabot na nararamdaman. Mabilis din akong humakbang pasulong nang maglakad ito palapit sa batang umiiling. Abot-abot na ang aking kaba. Pakiramdam ko'y ibig ng umahon ang puso ko at sa lalamunan magdaan. Napamaang ako. Nalaglag ang panga at tila nalunok ang dila sa labis na pagtataka. Si Mambunag. Inihaharang ang katawan at itinatabing sa isang estudyanteng nakayokyok sa mesang nasa harapan. Malapit sa kinatatayuan ni Billy. Bakit? Anong? Magkasunod kong nasambit. Bigla akong nabobo. Hindi ko pa rin maintindihan ang nangyayari. Nalilito pa rin. Ibinalik ko kay Billy ang paningin. Galit. Galit ang nakarehistro sa inosente nitong mukha. Nakikita kong bumubuka ang bibig nito. Hindi man naririnig ay alam kong sumisigaw. Nakaalsa ang maliit nitong ugat sa noo at sa pagitan ng mga mapupulang mata. Mula sa likuran, iniangat nito ang dugo ang braso. Naigtad ako nang matuklasan kung ano ang hawak nito. Scalpel! Scalpel na puro dugo! Doon ko palang napansin ang dugong nagkalat sa sahig. Sa ilalim ng mesang kinasusubsuban ng 3 bata. Napako ako sa kinatatayuan. Walang tigil sa pag-iling. Hindi ako makapaniwala sa natuklasan. Bumalik sa alaala ko ng unang pagmasdan ng larawang iniabot sa akin ni Aldrin kanina. Nung naroon pa kami sa presinto. Nang pinagmamasdan ang larawan ni Mambunag. Dugo. Dugo ang nakita kong lumalabas mula sa malilisik nitong mga mata. Pagkaraay napalitan naman ng takot at lungkot na animo nagmamakaawa. Umiling ako bilang tugon sa tanong ni Tawing na ang sagot ay inaabangan din ni Aldrin. Dahil nang ilipat ko sa kasunod na larawan ng paningin. Sa mukha ng isa sa mga batang pinaslang ay may naramdaman akong hindi ko matukoy kung ano. Awa, simpatya, takot. Lalo ko nang pinagdudahan ang naging pakiramdam nang makitang ordinaryong litrato na lang ang tinitignan. Nalito ako sa pagitan ng guro at bata kung sino sa kanila ang tunay na pumatay. Billy,
Ikaw nga. Umiiling kong sabi. Ayoko pa rin paniwalaang isang batang mukhang mahina, isang paslit na iyakin ang may gawa sa lahat ng ito. Nakikita man ang dalawa kong mata, ay tumatanggi pa rin ang puso kong tanggapin ang totoo. Muli akong nagitla nang marahas nitong tabigin si Mambunag. Bumalandra ang guro sa upuan, kaya dumausdos ang nakaupo roon at dumagan sa kanya. Natutup ko ang sariling bibig nang makita ang batang si Bogs. Puro dugo ang mukha nito at wala na ang dalawang mata. Nasa sahig na. Sindak ang nakalarawan sa mukha ni Mambunag. Panay ang tulak sa katawan ng batang nakadagan sa kanya. Dahil sa pagpasag ay nasipa niya ang paanan ng isang silya. Nahulog din ang isa pa sa mga batang nakayukyok. Ang mga braso ay payakap na bumagsak sa mga hita niya. Lester, agad kong sabi. Tapyas ang ilong nito at pilas ang laman sa magkabilang pisngi. Nailing ako. Hindi ko na namamalayan ang pagtulo ng luha. Gusto ko mang talikuran ng tanawing nasa saksihan, ay hindi naman ako makagalaw. Huwari ba'y ipinako ang mga paa ko sa kinatatayuan. Maging ang pagpaling ng mukha ay hindi ko magawa. Ganon din ang mga mata. Mistulang kamerang ang lahat ng anggulo ay dapat makuha. Wala mang tinig ay alam kong sumisigaw si Mambunag. Pumapasag. Inaalis ang dalawang bangkay na nakadagan sa katawan. Naigtad ako nang makitang tumagilid na rin ang isa pa sa dalawang batang nakasubsob. Bago pa tuluyang mahulog ay nakilala kong ito si Dudes. Animo dartboard ang buong mukha nito at wala na ang dalawang tenga. Nakita ko na ang tatlo. Si Jake na lang ang natitira. Ito ang nakasubsob sa mesang nasa harapan ni Billy. Hindi na ako makahinga sa kilabot na nararamdaman. Ito ang batang una kong nakita sa loob ng elevator. Si Billy. Iniangat na ang mukha ng walang malay na si Jake sa pamamagitan ng paghila sa buhok nito. At saka nakangising, nilaro ang scalpel palapit sa mukha nito. Idinikit niya at pinagapang sa noo sa magkabilang pisngi sa baba. Pagkara ay naglakad patungo sa likuran nito. Idinikit ang ulo sa sariling katawan at saka napaigik ako nang sa isang iglap pumulandit ang napakaraming dugo. Nanginig ang katawan ni Jake. Hindi man nakikita ay alam kong hiniwa ni Billy ang magkabilang gilid ng bibig nito. Gaya ng nakita kong itsura sa loob ng elevator. Humahalakhak si Billy. Ang pagiging malamya at karuwagan ay napalitan ng anyong mabalasik at kalupitan. Ipinaling pa niya ang mukha ni Jake paharap kay Mambunag, paharap sa may pinto. Kitang-kita ko nang bitiwan niya ang hawak sa ibabaw ng mesa at sa kawalang pangingiming ipinasok ang dalawang kamay sa bunganga ni Jake.
Animo isang piraso ng kawayang may hati sa gitna. Ang ubod lakas niyang pinaghiwalay. Napangiwi ako na animo nararamdaman ang napupunit na bibig ng bata. Naagaw ni Mambunag ang pansin ko. Nang makaalpa sa mga bangkay na nakadagan, nakatayo ito at sumugod kay Billy. Pinipigilan nito ang mga braso ng batang wala na sa sarili. Hindi ko matukoy kung napakalakas ba ni Billy o nang dahil sa takot kaya hindi nito makayang awatin ang isang grade 6 pupil. Nawawalan na ng pag-asa si Mambunag nang may mapuna ang skalpel. Dinampot iyon at iwinasiwas sa hangin. Tama na, tama na. Ang pagkakabasa ko sa pagbuka ng bibig nito habang nanginginig ang mga kamay sa kunwang pananakot. Hawak ang panistis. Napanganga ako sa labis na pagkabigla sa kasunod nitong sinabi. Ipinilig ko pa ang ulo dahil baka nagkamali lang. Baka hindi iyon ang sinabi nito at mali lang ako nang nabasa. Ipinaling ko ang paningin kay Billy upang siguruhin. Nang bumukas ang bibig niya'y inabangan ko na ang isasagot. Hindi ako kumukurap. Titig na titig lang sa bibig niya. Nakagat ko ang pang-ibabang labi sa nabasa. Tama nga ang nabasa kong isinigaw ni Mambunag. Tama na, anak. At ang isinagot ni Billy, hindi, papatayin ko silang lahat. Mama. Naghanap ng makakapitan ng aking mga kamay. Nanghihina ako sa natuklasan. Mag-ina sina Mambunag at Billy. Mabuti na lang at nakahawak ako sa doorknob kaya napigilan ang mabilis na pagbagsak sa sahig. Nabawi ko ang balanse ng katawan. Kinabahan ako nang maisip na baka naramdaman ako ng mga nasa loob. Baka narinig ang pag-uga ng pinto. Mabilis akong sumilip sa salamin. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang nakatayo pa rin si Billy sa harapan. Bahagyang nakayuko. Naigtad ako nang sa pag-angat ng ulo niya, ipinaling ang mukha sa may pinto sa kinatatayuan ko. Halos sumabog ang dibdib ko sa matinding takot nang magtama ang aming mga mata. Nailing ako. Di yata't nakikita niya ako. Muling nanuyo ang lalamunan ko nang gumuhit ang nakapangingilabot ng ngiti sa mga labi niya habang nakatitig sa akin. Diyos ko, bulalas ko nang simulan niya ang paghakbang palapit sa pintuan. Pagtakbo ang idinidikta ng isip ko, ngunit ayaw sumunod ng aking katawan. Hindi gumagalaw, ayaw gumalaw. Lalo akong nataranta nang makitang nakatayo na siya sa harap ng salamin at nakangisi sa akin.
Pumipihit ang doorknob, palatanda ang hawak na rin ang nasa kabila. Binubuksan na ni Billy. Tila na alimpungatan mula sa pagtulog. Tinigilan ko ang pagpihit na ginagawa ng batang nasa loob. Nadagdagan ang takot ko nang sa kabila ng puwersang ginagawa ko sa doorknob, ay naipipihit niya pa rin. Hanggang sa tuluyan na niyang mabuksan. Kumawala ang matinis na tili sa aking lalamunan. Pakiramdam ko'y manhid ang mga binti ko at paa, kaya nahihirapan akong igalaw. Ngunit kailangan kong tumakas. Humakbang ako. Mabilis na lakad. Mabagal na takbo. Halos kalad ka rin ang sarili. Makalayo lang. Lumingon ako. Umiiyak na sa takot. Sa matinding kilabot. Si Billy. Ilang hakbang lang ang pagitan sa akin. Nakangisi habang dahan-dahang lumalapit.